ayan. Ayan o. Pinamumugaran ito ng MPA. Kaso lang, nung pag Duterte administration ng mga idol, o yung pag-upo ni Duterte, nawala na. Nalipol sila lahat ng dahil sa army na tinatawag nilang 666, 666. Oo. Isa ata yung squad na may mga kababalaghang nangyayari na gumagamit ng mga anting-anting. Charis. Kaya sila nalipol lang dahil lang dun. Dahil kapag tumama ito sa yung pagbaril ng mga IPE sa mga sundalo niyon, ay hindi man lang ito nagasgasan. Kaya ayun, nagbinarilan sila, nalagas ang MPA. Pero ang sundalo, wala, hindi sila nalagas. Kasi nga, wala silang lagas. Charis. Seryoso bitaw, seryoso. Seryoso yun mga idol MPA talaga namumuga dito sa Pero kaso lang, yung Duterte administration, ayun, nawala sila bigla. Kasi na-wipe out sila. Kaya naging red flag itong bundok na ito. Pero hanggang doon lang naman. Bundok talaga yan. Ilang oras na ako. Nandito. Ayan. Naglalakad tayo sa isang kalsada na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kita nyo yan. Kalsada yan. Habang nilalakbay ko ang kalsadang ito na merong kagubatan, hindi ko alam kung saan na to patungo. Kasi hihahit ako na pumunta dito ay hindi rin alam. Charis. Isang misteryong kagubatan ang aking natagpuan. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ano ang tawag sa kagubatang ito. Ayan, misteryo. Ayan. Ayon sa aking pananaliksik, ang kagubatang ito ay wala na mismo kahit isang taong nakatira. Kaya ito salat sa ginto. Kaya nung isang tao na pumunta dito para sana siya ay magtanim, siya ang tao na unang-unang nakatuklas sa ginto ng bundok na ito. Ayon sa aking pagsuri, ang taong ito ay kaapu-apuhan ni Manong Cesar. Ganun talaga kapag apo ni Manong Cesar. Dahil sa kahirapan doon sa patag, dahil sa kahirapan doon sa patag at wala nang makain ang apo ni Cesar, kaya siya ay namundok. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon mga idol, ay natuklasan niya habang siya ay naglilimpisa, nagbubunot ng damo. May isang bato na hindi niya inaakalang ginto pala ito. Nung una niyang kita ay hindi man lang niya pinansin kung ano ito. Pero nung siya ay pumunta dun sa patag para mamili ng kanyang mga kakainin, tulad na lamang ng mga bigas at saka asin bitsin, ganun, mga ricados. Oo. Kaya lang, nung sinabihan niya ang kanyang kaibigan doon sa patagan,
na meron daw siyang nakita umanong isang yelo, purong yelo na nakakapit sa isang bato. Kaya hindi maiwasan ng kanyang kaibigan na ito'y mamangha. Ayan, dito mismo, hindi pala, ito ay kwento lamang. So ayun nga, pinuntahan ng kanyang kaibigan at siya, nagsama sila ng mga 10 tao para halugugin ang kanyang kagubatan. So ayun na nga mga idol, nung nakita ko ang bahay na to, parang hindi ko maiwasan, marami parang manok dito. Parang gusto kong kumuha ng isa kasi wala namang tao. Isang misteryosong bahay na maraming manok ang gusto kong kunan ng video. Kita nyo? Ayan. At meron pa ditong pato. Oh my God! Parang pato ko ata ito. Napunta dito sa isang. Oh my God! Parang pato ko nga talaga ito. Wait lang mga idol. Ang patong ito ay wala na talaga ito. Ayan, nagdilim na naman oy. Nagdilim na. Ayan. May nakita akong pato dito. 2. Ang taba talaga ng mga pato na ito. Baka pwede kong litsunin. Pero wag na lang kasi 2 lang ito. Kita nyo yan, pato. Ayan. Pato. Uy, layo ko ha. Ayan, pato. So, meron siyang 2 pato. Yung aso, tumahol tapos nagtuktugaok para na siyang manok na aso. Oh, iba. Wow, lay daw. So, balik tayo. Balik tayo sa kwento natin. Sorry mga ka-idol, kung tayo ay nalihis ng landas tungo sa ating pag-uusap tungkol sa isang lalaking pumunta ng bundok. Kaya ayun, nagsama siya ng tao para matignan ang kanyang bundok. Sa oras na iyon, habang sila'y naglalakad, ay grabing tawang-tawa. Grabing tawang-tawa. Talaga sila. Tuwang-tuwa sila dahil makakita na sila ng ginto. At yun na ang ikauunlad ng kanilang buhay. Kaya lang, sa di inaasahan, may isa palang tao na nagmamasid sa kanila. Hindi ko alam kung sino o kung ano ang kanya ginagawa. Ito nga ba ay may sala? Hindi pala. May balak na masama o wala? Kaya ayun mga idol, habang sila'y naglalakad, ay marapit na silang makapunta dun sa bundok na tinatawag nilang abunda ng ginto. Yun lang naman ay naisip nila na yun na daw ang itawag nila sa isang bundok na yun. Ito ay katang-isip lamang, pero ito ay totoo sa habang buhay. Mali. Back. Ito ay totoo sa basta totoo to. Oo. So ayun nga, ang hindi nila alam ay meron palang kapalit ng pagkakita ng ginto na iyon. Kasi sakit. Kasi dun pala sa tinatayuan at yung kanununuan ng lalaking iyon ay meron palang nakatagong lihim. Hindi man nila alam kung ano ang gagawin, pero huli na ang lahat. So ayun nga, balik na tayo doon. Yun lang naman ang criteria ko.
Baka nga may mangyayaring masama kapag nakakita ka ng isang malaking ginto. Lalo na isa pa itong bundok. So ayun nga. Balik tayo dun. So ayun nga. Nakapunta na sila doon. Doon sa bundok ng lalaki. Kaya ayun. Tawag doon. Naghukay sila ng ilang araw, ilang gabi, hanggang sa nahukay na nila ang pinakamalaking ginto na parang si Buddha. Grabe. Ang sakit na ng hinunlan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nang dahil sa pagsasalita kong ito habang ako'y naglalakad, ay inuubo na ako. So ayun na nga mga kaidol. Nakita nila ang isang ginto na sobrang laki talaga. Kaya ayun, ang nangyari mga ka-idol ay hiniwalay nila ito at nilagay sa kanilang backpack. Pagkatapos nilang mahiwalay ito na hindi man lang nila tinimbang kung gaano kabigat ang ginto, ay mismong umuwi agad sila sa kanilang mga tahanan at sobrang tuwa ng kanilang mga pamilya. Pero ang hindi nila alam ay nagbabadyang panganib pala ang kanilang pagkuha ng ginto. Ito ay isang malaking problema na hindi nila alam kung paano nila ito haharapin. May kamalian nga ba sa pagkuha ng ginto o wala? Subaybayan natin sa susunod na pagkwento ni Boy Kwento. Wah!